Isang mapagpala at masayang araw po sa ating lahat mga tagapanood. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating gagawa ng reaction video at pag-uusapan ay yung kung gaano kadami ang nakuhang pag-aari, kayamanan, pera, mga alahas doon sa Pogo ni Mayor Tarlac Banban Mayor Alice Go. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, na huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, natin yung babasahin at pupusuan. Kaya simulan na po natin ang ating reaction video. Let's do this! Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Gamit ang acetylene, winasak ang mga vault na nasa loob mismo ng Pogo na Zunyuan Technology sa Bamban sa probinsya ng Tarlac. Ipinagutos ito ng Bulacan Regional Trial Court Branch 81 na buksan ng mga nasa mahigit 20 mga vault sa loob mismo ng mga building sa compound. Kailangan din kasi na i-inventaryo kung ano ang mga nasa loob nito upang mas maimbestigahan ng mga otoridad. Kasama sa mga nanonood habang binubuksan ng mga vault ay ang Anti-Money Laundering Council o AMLA, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, PAGCOR, PNP-CIDG at ilang mga prosecutors. Sa unang dalawang vault na kanilang binuksan, mga dokumento at mga passport ang kanilang unang nakita. Sa pangatlong vault naman ay tumambad na sa kanila ang mga nakabundle na pera na aabot sa 5.5 million pesos ang halaga, kasama pa ang nasa 1,000 dolyar. Mahalaga para sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ang mga dokumentong magtuturo sa illegal na operasyon ng naturang Pogo Hub na maaari nilang magamit sa korte sa hinaharap. Importante sa amin are the documents, financial documents na magiging basis ng ating forensic accounting. Usually, mga nandyan na lang yung mga pangpasahod nila, mga operating expenses and all. Pero what we need are evidence that would lead us to their digital currency, crypto wallet, kasi yun ang lifeblood ng mga pogos eh. Kabilang pa sa mga nakuhang mga papeles sa loob ng vault ay ang mga dokumentong may kinalaman sa sasakyan at bill sa kuryente, at ang lahat ng mga ito ay nakapangalan kay Amnesia Girl at Bamban Mayor Alice Go. The operating units are concerned, ang mga nakita lamang po namin dito ay ilang mga dokumento nagpapangalan doon sa kasalukuyang alkalde. Now, if that would constitute enough evidence to file criminal or civil charges against her, it's up to the Department of Justice. Matapos nito ay 16 na vaults pa ang kanilang sumunod na binuksan sa parehong compound pa din. Sa unang vault ay nakakuha sila ng isang pares ng naka-plastic pang posas at isang retractable na baton o isang uri ng pamalo. Ayon sa spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC na si Dr. Winston John Casio, posible umanong ginagamit ang mga ito sa mga nagtatrabaho dito na hindi nakakakuha ng kanilang quota o target sa isang araw. Maaaring pinoposasan umano ang mga ito, binubugbog, pinapalo ng baton at binabatukan sa tuwing sila ay hindi nakakatarget sa dapat nilang ma-achieve. Maaari ding verbal abuse at kung ano-ano pang klase ng parusa at abuso ang ginagawa sa mga nagtatrabaho dito o empleyado na hindi namimit ang kanilang target. Sa ibang mga vault naman ay nakita nila ang mga seed braces o ang mga cards na naglalaman ng mga passcodes at PIN upang buksan ang mga digital at cryptocurrency wallets kung saan doon nakaimbak ang perang nagagawa ng Pogo. Sa ibang vault ay nakakuha pa rin sila ng mga nasa 23 million pesos na cash na maaaring operation funds umano ng kumpanya. Nakakita din sila ng ilang mga cellphones sa loob ng ilan sa mga vaults. Nagiging mainit na usapin po to o talakayan tong issue na to mga tagapanood about dito sa Tarlac Banban Mayor na si Alice Go mga tagapanood eh. Kasi kino-question po yung pagkatao niya kung tunay ba siyang Pilipino or native in Chick po talaga.
'Di ba? Kasi nakakapagtaka po mga tagapanood na may ano siya eh, kumbaga purong incheck tas naging mayor eh. 'Di ba? Hindi po napapatunayan yung pagiging Pilipino niya eh. 'Di ba? Tapos ang dami pong ebidensya nagtuturo sa kanya na kanya yung pogo. May kinalaman siya sa pogo na nangyayari dun sa Tarlac. Ito nga po mga tagapanood, no, malulula kayo sa dami ng perang nakuha diyan, sa dami ng mga kayamanan neto, 'di ba? Eh paano niyo po itatanggi itong mga tagapanood nakapangalan pa sa kanya, 'di ba? Grabe po yung ano mga tagapanood eh, no? Grabing init po ng talakayan neto ngayon. Parang kung mayroong ano, drag queen, meron ding pogo queen eh. Ito masasabi nating pogo queen to si Mayor ano eh, Alice Go eh. Ang tindi po niya mga tagapanood, no? Kung hindi pa nabisto yung kalokohan niya, malamang madami pa po ito mga tagapanood. Marami po pong mabubuksan siguro mga pogo ngayon at maraming pupuntang mga inchik dito. At eto pa nakakatakot yan mga tagapanood ha. Sa next video po natin tatalakayin po natin yung isang bidyong napanood ko na about doon sa kapatid netong ni Mayor Alice Go na sinasabi po na pakawala daw po sila ng ahensya ng China para magmanman o para itanim po dito sa Pilipinas, mag-spy po. Yun po yung sinasabi doon sa video mga tagapanood ha. Gagawan po natin ng hiwalay na reaction yun. Pagkatapos po nito, yun po yung isusunod natin mga tagapanood at himayin po natin kung may katotohanan ba yung sinasabi ng kapatid ni Mayor Alice Go about dun sa tinanim po sila ng China rito sa Pilipinas para maging spy po. Sa ano daw po yung mga tagapanood eh, base dun sa napanood ko sa video na yon is sindikato po, triad ng mga Chinese. Katuwang po yung parang CIA ng China. Parang ganun po yung pagkakano. Basta gawan po natin ng reaction, himayin po natin mga tagapanood. Kasi malaking issue po ito. Kung napapasok na po ba talaga tayo ng mga Chinese dito, parang nakokontrol po ata tayo dito mga tagapanood. At sila na yung magte-take over ng ating bansa pagdating nung araw. Yun nga pala mga tagapanood, para mapanood yung full video na to na walang putol-putol, bisitahin lang po ang channel ni Kasaysayan Pinoy para mapanood nyo po yung video na to na wala pong putol-putol at masuportahan na rin po siya mga tagapanood. So yun lang po mga tagapanood ang ating talakayan sa araw na to na nagustuhan nyo po yung ating paksa at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.